Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel ni Sir Casper. Isa ninyo ako masugid na listener since last year. Ilang beses kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba itong karanasan ko o hindi. Pero nangati ang kamay ko at isinulat ko na ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joaquin. Hindi po nila tunay na pangalan din ang mababanggit ko sa kwento. Taong 1985 nang mangyari ito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang kwento. Dahil long weekend noon, Sir Casper, napagkasunduan namin ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Tiborcio. Napagdesisyon na namin na magbakasyon doon sa Marabot, Samar. Mahilig din kaming magpinsan sa trail. Noong mga panahong ito kasi ay pahirapan pa sa transportasyon, pero wala kaming pakialam. Basta lamang ay makagala kami. Sigurado ka ba na doon talaga tayo magbabakasyon, pinsan? Ang layo nun dito sa atin Tanong ni Tiborcio isang umaga para pag-usapan ang bakasyon naming iyon. Nasa bahay namin ang aking pinsan na yon. Ano ka ba, insan? Minsan lang to, no? At saka, ngayon ka pa talaga natatakot. Lagi naman natin tong ginagawa Sabi ko at humigop ng kape. Ang sabi naman ni Tiborcio, yun ang unang pagkakataon na kaming dalawa lamang ang magbabakasyon. Lagi kasi naming kasama ang barkada. Subalit dahil sa pagmamatigas ko, sumang-ayon na lamang si Tiborcio. Nang matapos siyang magkape, ay tumayo na din siya. Alis na ako para maihanda ang mga gamit ko sa bakasyon natin. Mas magandang bumiyahe ng gabi para makatulog na lang tayo o di kaya ay hapon. Paalam ni Tiborcio. Tumango na lamang ako. Nang makaalis na ang aking pinsan, inubos ko na rin ang aking kape at naghanda na ng gamit. Nang maayos ko, nagpahinga na muna ako para sa biyahe mamaya. At nang sumapit na nga ang hapon, nasa bahay na si Tiborcio. Ano, tara na pinsan. Excited na akong magbakasyon. Bulalas ko at isinukbit ang bag. Sumunod na rin si Tiborcio. Sumakay kami ng pampasaherong tricycle patungong terminal ng bus. At pagbaba namin ng terminal noon, tsaka kami mag-jeep. Nang makarating, sumakay na kami sa isang bus na patungo sa lugar na iyon at dadaan. Sa tingin mo mag-i-enjoy tayo roon? Tanong ni Tiborcio. Oo naman, mag-i-enjoy tayo roon. Kaya nga tayo magpupunta roon para mag-enjoy, di ba? Hindi pa man tumagal ang usapan namin ng pinsan ko, ay may bigla na lang sumabat. Hindi ligtas na lugar ang ilan sa mga baryo roon, mga bata. Mas maganda sa ibang lugar na kayo magbakasyon. May mga aswang sa isang baryo roon. Baka matsyempohan nyo yon at doon pa kayo mapadpad. Sabi bigla ng isang matanda na nasa tapat namin. Tinignan ko iyon. Matanda at kulubot na ang balat niya. Sa tansya ko ay nasa 70 na mahigit ang lalaki. Lolo, kung may mga aswang sa Marabot, baka kwentong kurkuro lamang yon at baka walang katotohanan. Huwag niyo naman sanang sirain ang mood namin. May bahid na inis na sabi ko. Sumanda lang matanda at ipinikit ang mga mata. Wala na daw siyang magagawa kung ayaw naming maniwala. Hindi ko na lang pinansin ng matanda. Ilang sandali lang ay umusad na ang sasakyan. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para matulog na. Ilang oras din ang tulog ko. Nagising ako na madaling araw na. Malapit na kami sa bayan na aming pupuntahan. Hanggang sa huminto kami sa parang hintuan ng bus. Mabuti na lang at nakarating na tayo.
Ang haba ng tulog ko ha. Komento ni Tiborcio. Kaya nga hindi tuloy tayo nainip sa biyahe. Sagot ko naman. Bumaba na kami ng bus. Dahil madaling araw pa, inabuti na lang namin na mag-arkila ng tricycle patungo sa tutuluyan naming magpinsan. May mga jeep naman noon, pero dahil madaling araw pa lang, ay yun tricycle na lang ang aming ginamit. Iilan lang din kasi ang owner type jeep. Habang patungo sa pinakabayan, may ilang parte ng daan ay lupa pa lang. Tiyak na kapag tag-ulan ay maputik iyon. Nagtanong kami sa manong driver kung may matutuluyan ba kami na pwedeng pagtuluyan. Hanggang sa ibinaba kami ng tricycle driver sa isang bahay na may kalakihan. Purong kahoy iyon pero napakatibay. Na noong mga panahong iyon kapag ganito, ang isang bahay ay talagang pangmayaman na. At ayon sa tricycle driver, ito daw ay pinapaupahan o para sa mga taong gustong manuluyan doon at magbabayad lamang. Sigurado po ba kayong paupahan to? Bakit parang hindi naman po? Bahay ito eh. Tanong ni Tiborcio. At ang sabi naman ng driver, yun na daw ang pinaka-hotel doon at naluma na dahil sa tagal ng panahon. Matapos mabayaran ito, ay pumasok na kami sa loob at nakipag-usap sa nagbabantay roon. Maayos naman ang loob ng kwarto. Malinis pero gawa lang talaga sa kahoy at tumutunog ang sahig kapag inaapakan. Baka pag tumalon tayo ay lumuso tayo sa sahig, Joaquin. Komento ni Tiborcio na natatakot na humakbang. Hindi naman siguro. Makakapal naman. Halatang matibay pa. Magpahinga na lang tayo dahil bukas ay gagala tayo rito. Sabi ko. Nakaidlip lang kami sandali. Pero nagising kami. Mag-aalas 5 pa lang. Halos lahat ng mga bahay na nakita ko ay may mga ilaw na. Yung iba ay kuryente. Ngunit ang iba ay gasera at lampara lamang. Maaga ding nagigising ang mga tao rito para sa trabaho at mga gawain Wika ni Tiborcio. Sumang-ayon naman ako. Ang mga nakikita naming bahay o natatanaw ay gawa sa kahoy at nipa na para bang kay sarap tirhan. Probinsyang-probinsya talaga ang marabot. Lumabas kami sa tinutuluyan namin at naghanap ng makainan. Ilang minuto lang ang nilakad namin. Narating namin ang isang maliit na karinderya. Naupo kami at nag-order ng pagkain. Habang hinihintay ang order, napatingin ako sa paligid. Halos lahat ng tao ay naglalakad lamang papuntang pamilihan. Maliit lamang iyon at iilan lang ang namimili. Insan, tinitignan tayo ng mga tao dito sa karinderya. Bulong bigla ni Tiborcio. Tinignan ko lamang sila. Marahil ganun sila kapag may dayo sa lugar. Sumang-ayon naman ang aking pinsan. Naupo kami ni Tiborcio sa bakanting mesa. Hanggang sa may lumapit sa amin. Isang ginang marahil ay may-ari at kinuha ang order namin. Habang hinihintay ang order, Bakit kayo nandito? tanong ng isang matanda. Napatingin ako sa nagsalita. Siya yung matanda na nagsabing may aswang roon. Sandali, ikaw yung matanda sa bus ha? Bulalas ni Tiborcio. Oo, ako nga. Mag-ingat kayo rito ha. Huwag kayong pupunta sa kung saan-saan na walang gaanong tao. Paalala ng matanda at bigla na lang itong umalis. Sinabi pa ni Tiborcio na para daw kabuti ang matandang yon. Hindi na namin pinansin pa ang mga sinabi ng matanda at dahil baka masira ang araw namin. Nang dumating ang order namin,
Kumain na rin kami para makalibot sa bayan. Pagkatapos nun, nabusog ako, Joaquin. Tara na. Maglibot na tayo. Huwag natin pansinin ang sinabi ng matanda at baka nananakot lamang siya. Hindi ako natatakot, Tiborcio. Hindi masisira ang bakasyon natin dahil sa matandang iyon. Sagot ko naman. Matapos makapagbayad ay umalis na kami roon. Habang naglalakad, doon ko napagtanto na wala gaanong establishmento sa bayan. Iilan lamang at karamihan sa mga pamilihan ay mga kahoy pa lamang. Hanggang sa napadpad kami sa isang lumang simbahan. Oo nga pala, dahil linggo din iyon, kaya may simba. Maraming tao sa simbahan at halos mapuno ang harap niyon. Relihiyoso ang mga tao rito, Tiborcio. Gusto mo bang magsimba muna tayo para mabawasan naman ang mga kasalanan mo? Tanong ko naman sa pinsan ko. Napangiwi na lamang si Tiborcio. Pumasok na kami sa loob. Maraming tao sa simbahan at base sa napagtanungan ko noon, aktibo sila sa pagsisimba. Walang linggo na hindi mapupuno ang loob ng simbahan daw. Nakakahiyang tumabi, pinsan. Pakaramdam ko, makasalanan tayong dalaway. Bulong ni Tiborcio. Ano? Tayong dalawa? Hindi ah. Ikaw lang kaya ang makasalanan. Sabi ko naman sa pabiro na wika. Magsasalita pa sana siya nang pumasok ang pare at nagsimula na ang misa. Nang matapos, lumabas kami at naglakad-lakad hanggang sa napadpad kami sa isang barangay kung saan may buhat-buhat silang bahay na gawa sa kahoy. Grabe, bayanihan talaga dito, no? Ang saya mamuhay sa ganitong klase ng lugar. Nagtutulungan sila. Wika ni Tiborcio na sinang-ayunan ko naman. Makaraan lang ang ilang minuto at oras, bumalik kami ng aking pinsan sa tinutuluyan namin. Dumaan muna kami sa pamilihan kung saan may alin na nagtitinda ng tamban o galunggong, pati danggit. Meron din siyang tindang alimasag at hipon. Bili na kayo mga iho para naman may buhay na mano ako. Dayo kayo rito ano? Tanong niya. Tumango naman kami. Bilang paggalang sa matanda, bumili kami ng galunggong. Tinanong pa ako ni Tiborcio kung saan ko lulutuin iyon. Sinabi ko naman na baka pwedeng magpaluto doon sa nirentahan naming kwarto. Matapos magbayad, aalis na sana kami nang magsalita ang matanda. Mag-iingat kayo ha. May baryo rito na pinamumugaran ng mga aswang. Huwag kayong pumunta roon kung gusto nyo pang mabuhay. Bili ng matanda. Nagkatinginan kami ni Tiborcio. Hindi na lamang kami sumagot at nilibot pa ang palengke. Ang isang ginang naman ay may tindang kinilaw na isda, sinugbang busit, soman, moron, at ang tinatawag na binagol na sikat na pagkain sa amin. Ang ilan ay nagtitinda ng tuba at bahalina. Ang lokong si Tiborcio naman, bumili talaga siya ng tuba dahil dalaga ang nagtitinda. Type mo no, kaya bumili ka. Tukso ko sa kanya. Maganda siya kaya bumili na ako. Tugon naman ang mokong na ikinatawa ko. Ang mga huli rin nilang yamang dagat ay siya rin ulam nila sa pang-araw-araw kapag may natira o di kaya ay sariling tanim ng gulay. Bumalik na kami sa aming tinutuluyan at niluto ang binili kong galunggong. Pagkalabas namin, naglakad ulit kami. May mga ilang bahay na ginagawa at mga establishmento. Isa rin sa ikinabubuhay roon ay ang pagkakarpentero. Iba talaga kapag may pamilya. Gagawin mo ang lahat kahit mabilad ka sa araw.
Wika ko na sinang-ayunan ni Tiburcio habang pinagmamasdan ang mga karpentero na nasa itaas kahit tirik ang araw. Nadaanan din namin ang terminal ng bus. May mga magulang na niyayakap ang kanilang mga anak dahil aalis para pumunta sa Tacloban o di kaya ay Maynila para maghanap buhay. Mahirap kapag malayo sa pamilya pero kinakailangan. Sa totoo lang, son, nag-enjoy ako ngayon. Ang dami nating napasyalan. Saan naman kaya bukas? Tanong ni Tiburcio. Kahit saan. Sa ngayon ay magpahinga na muna tayo. Medyo inaantok ako eh. Sagot ko. Nahiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Nagising ako dahil sa masama na panaginip. Mabuti na lang at naalalayan ako ni Tiburcio. Tinanong niya ako kung ano ang napanaginipan ko. Sinalakay daw tayo ng mga halimaw. Tibor, kinakabahan kong sabi. Sus, kung ano-ano ang iniisip mo. Sandali, at ikukuha kita ng tubig. Alok ni Tiburcio. Pagkatapos noon, pinilit kong matulog ulit. Pero hindi na ako dinalaw ng antok. Napaisip ako sa panaginip ko. Baka totoo ang sinabi ng matandang lalaki at ng tindera na may aswang na naninirahan sa isang baryo. Bumangon na lamang ako at inihanda ang aking mga gamit. Tinanong ako ng aking kaibigan kung saan ako patungo. Gising din bala ito. Kailangan nating hanapin ang baryo kung saan naroon ang mga aswang. Sagot ko. Nanlaki ang mga mata ni Tiburcio. Ano? Nanaginip ka lang ng masama, kaya yan ang sinasabi mo. Hindi yun totoo, Joaquin. Ewan ko ba nun, Sir Casper? Pero bigla akong naggaganon. Hindi ko rin alam kung bakit o paano ko nasabi yon. Tinanong ko ang aking pinsan kung paano kung totoo yon. Maraming tawang mapapahamak. Napailing na lamang si Tiburcio at nag-impake na rin. Sasamahan daw niya ako sa kabaliwan ko. Lumabas na kami ng tuluyan at naglakad-lakad. Kapag piyesta pala, Sir Casper, ay may palitsyon, tuba at sayawan sa plaza. May mga banda o disco sa barangay hall. Naglalakad-lakad pa kami hanggang sa may babaeng nagmamadaling tumakbo sa isang kanto. Dahilan para mabangga ko siya. Paumanin po, nagmamadali kasi ako. Wika ng babae. At dahil medyo maliwanag na, namukhaan ko siya. Napakaganda niya. Para siyang isang diwata dahil sa kinis at puti ng kanyang katawan. Nagkatitigan kami. Saan ka ba patungo at nagmamadali ka? Tanong ko. Umiiling lamang siya pero ramdam kong may tinatago ito. Walang patumpik-tumpik, hindi ko alam kung bakit ko tinanong iyon. Ito lang naman kasi ang tinanong ko. Kung alam ba niya ang baryo kung saan naninirahan ang mga aswang. Bakit mo tinatanong? Paano mo nalaman? Tanong niya pabalik sa akin. Sinabi ko na may pupuntahan lang kami na kaibigan para kausapin. Doon ako nakatira sa baryo kung saan naroon ang mga aswang. Sagot ng babae. Napakapit sa braso ko si Tiburcio sa takot. Tinanong niya kung bala ko bang pumunta talaga ron. Tumango naman ako. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko talaga noon, Sir Casper, para magtungo roon. Basta bigla na lang akong nakaramdam ng parang galit at parang may awa sa mga mabibiktima nila. Siguro baka dahil na rin sa malasakit ko sa mga tao. Hanggang sa niyaya kami ng babae na magtungo roon. Hindi naman namin sinabi na mga dayo kami. Itong babae na to ay itago na lang natin siya sa pangalang Maria. Liblib pala dito sa inyo, no? Kailangan talagang lakarin o magabal-habal para makarating ka agad. Maya-maya,
Ipapasyal mo naman kami sa dagat. Komento ko. Tumango naman si Maria. Oo. May ibang baryo naman na kailangang bangkain. Sagot niya. Nang makarating, iginaya kami ng babae sa isang bahay. Kumatok siya roon. Lumabas ang isang ginang. Nagmano kaagad si Maria sa ginang at napatingin naman sa amin ang ginang. Hinoit imo ka upod Mia. Kilala mo ba ang mga yan? Tanong ng ginang sabay suyod sa amin mula ulo hanggang paa. Tumango naman si Maria at sinabing kilala niya kami. Maupay nga aga tita, dito muna sila tutuloy. Patuloyin niyo muna sila sa bakanting kubo. Sagot naman ni Maria. May tiwala ang ginang kay Maria, kaya pumapayag siya. Sinabihan naman kami ni Maria na babalik siya mamaya. May pupuntahan lamang siya. Pumasok na kami sa kubo at inayos ang aming mga gamit. Baka ibenta tayo dito, Akin. Pwede silang mag-usap sa waray. Wika ni Tiborcio. Tumango ako. Pero parang may kakaiba akong naramdaman kanina sa ginang. Ayoko lang sabihin kay Tiborcio dahil baka matakot lang siya. Sinabihan ko na lamang siya na wag na niya iyong pansinin dahil may baon kaming biskwit. Yun muna ang aming kakainin. Ayaw naming lumabas baka may masamang mangyari sa amin. Hintayin na lang namin si Maria. Ilang sandali, may kumatok na sa pinto. Pakibuksan ng pinto, si Maria to. Sigaw ng nasa labas. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Napakaganda niya ng mga sandaling iyon. Ready na daw ba kaming mamasyal sa tabing dagat? Kayo na lang dalawa, masama ang pakaramdam ko ngayon eh. Wika ni Tiborcio. Naglakad na kami ni Mia patungong tabing dagat. Halos 20 minuto rin ang nilakad namin para marating iyon. Napakatahimik ng paligid. Tanging ang alon lamang sa dalampasigan ang maririnig. Pinagmasdan namin ang malawak na dagat. Mas lalong tahimik dito kapag gabi. Maririnig talaga ang kuliglig. Sabi naman ni Maria. Inilibot ko ang tingin. Sa pantalan ay may mga mangingisda na handa na ang kanilang mga bangkang kahoy, lambat at pana para sa panguhuli ng isda. Sinabi ni Maria na iyon ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao roon. Nagsasaka rin ng ilan at nagkakarpentero. Ang iba ay nagtitinda sa palengke at pagkakaingin sa bundok. Paliwanag niya. Ang iba daw ay nangingibang bayan para mas malaki ang kitain para sa pamilya. Napatingin ako kay Maria. May nakita akong maliliit na bato na parang maliliit na isla o tinatawag na rock formation. Nasaan pala ang mga nakatirang aswang rito? Tanong ko. Hindi daw sila ganong lumalabas sa umaga. Kapag gabi lang daw. At ang kanilang pagkain ay inihahatid ng mga lalaki. Pinagsisilbihan daw ng mga tao ang mga aswang na labis kong ikinagulat. Naikuyom ko ang aking kamao. Napakasama talaga nila. Tinanong niya ako kung bakit gusto kong pumunta roon. Gusto kong tulungan ng mga tao na makawala sa pang-aalipin sa kanila ng mga aswang. Seryoso kong sagot. Sigurado ka? Paniniyak ni Maria. Tumango ako. Ngumiti ang dalaga at hinawakan ang aking kamay at tumakbo. Igagala lang daw niya ako sa bukid para makita ko ang pananim roon. Napatingin ako sa magkahawak naming kamay. Bakit iba ang nararamdaman ko noon, Sir Casper? At nang marating namin iyon, hindi ko maiwasang humanga sa yabong na mga tanim na palay at niyog. May mga tanim din silang kamote at iba pang mga gulay.
Luntian na luntian. Napatingin ulit ako sa dalaga. Ang ganda. Napakaganda. Bulalas ko habang nakatitig sa kanya. Namula ang kanyang pisngi at nag-iwas ng tingin. Marami ka pang hindi alam rito, kaya ihanda mo ang sarili mo. Malakas ang radar nila sa mga dayo. Pagkatapos naming maglibot-libot, inatid na ako ng dalaga sa kubo. Nagpasalamat ako sa kanya sa pagiging tour guide niya. Sinabi niya na bukas na lang ulit. Ngumiti lamang ako at pinagmasdan siya habang papalayo. Type mo siya, no? Tukso ni Tiborcio. Sira, hindi ah. Nababaitan lang ako sa kanya. Sagot ko at pumasok sa kubo at humiga. Kinatanghalian noon ay kumain na lamang kami sa malapit na kainan. Nang sumapit ang gabi, nabibingi ako sa katahimikan. Kaya lumabas kami ni Tiborcio para maglakad-lakad. Halos lahat doon ay lampara at gasera lamang ang nagsisilbing liwanag ng kanilang mga bahay. Hanggang sa mapadpad kami sa isang bahay kung saan may isang binata kasama ang dalawang lalaki na kumakanta. Nasa bintana ang dalaga at pinagmamasda ng tatlo. Ibang klase talagang harana, no? Dito mo makikita kung talagang seryoso sa iyo ang isang lalaki. Komento ni Tiborcio. Nang matapos magharana, lumabas ang isang babae. May ibinigay ang lalaki na liham dito. Nagmamadaling pumasok naman ang babae sa loob ng bahay. Naglakad-lakad pa kami ni Tiborcio hanggang sa mapahinto ako sa mga puno. Dahil parang may nakita akong mapulang mga mata. Oh, bakit ka huminto? Tanong ni Tiborcio. May nakita akong mapupulang mata na gaya ng isang halimaw. Sagot ko. Kinilabutan si Tiborcio at lumapit sa akin hanggang sa may nakita akong malaking aso na papalapit din sa amin. Nagbalingalinga ako para makakita ng kahit anong bagay na pandepensa pero wala. Malayo na kasi kami sa kabahayan. May aswang, Joaquin. Anong gagawin natin? Natatakot na tanong ni Tiborcio. Napatingin ako sa lupa nang may makita akong kaperasong bakal. Kinuha ko yon. Subukan mong lumapit. Tutuhugin kita. Sigaw ko. Ngunit bago pa makalapit ang aswang, may isang tao ang humarang rito. Pinapagalitan nito ang aswang na huwag manakit ng ibang tao kung ayaw nitong mamatay. At ang taong iyon ay labis naming ikinagulat. Walang iba, kundi si Maria. Napaawang ang labi ko. Paano yun nagawa ni Maria? Lumapit siya sa amin at tinanong kung kumusta kami. Ayos lang kami, pero paano mo nagawa yon? Ibig bang sabihin nun, aswang ka rin? Nagdududang tanong ko. Huminga siya ng malalim. Wala nang dahilan para magsinungaling pa ako. Oo, aswang ako. Pero tutol ako sa gusto ni Ama. Gusto ko makalaya ang mga tao rito sa baryong ito. Sagot ni Maria. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay habang nakatitig sa kanyang magandang mata. Tutulungan kita. Tutulong din ako. Sabat naman ni Tiborcio. Tumingin ako sa kanya. Nakangisi siya kaya mabilis kong binitawan ang kamay ni Maria. Ngunit nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Niyakap ako ng dalaga. Matagal na umano siyang naghahanap ng taong tutulong na matapos na ang kasamaan ng kanyang ama. May ilan akong kinausap na taga rito, pero takot sila kay Ama. Kaya natutuwa ako na may dayong gustong tumulong sa akin. Emosyonal na sabi niya. Napalunok ako ng laway. Masarap naman, di joke lang.
Sinabi ko na mahirap ang ganong sitwasyon. Ang nagpapaalipin sa ibang tao, lalong-lalo na sa aswang. Ang kailangan nating gawin ay maghanap ng taong kasama natin na tutugi sa kanila. Sagot ko. Tumango si Maria. Umarap siya sa amin at sinabing bumalik na kami sa aming tinitirhan dahil naroon ang tiyahin niya na pwede kaming bantayan. Hindi na ako nagulat dahil noong una ay may napapansin na akong kakaiba sa ginang. Basta, magkita tayo bukas ng hapon sa lugar na walang makakakita sa atin. Sabi ko. Mas mabuti siya na lang ang pupunta sa kubo para mapag-usapan dahil kasama namin ang kanyang tiyahin. Pumayag ako. Nagpaalam na kami at umalis na. Sa nadaanan naming mga bahay, may mga radyo naman na siyang libangan ng mga tao habang nagpapalipas ng gabi. Hanggang sa mapadaan kami sa mga tambay sa tapat ng isang tindahan. Nag-uusap sila. Alam mo ba, wala nga masyadong krimen dito sa baryo pero puno ng takot ang bawat isa dahil sa mga aswang na namumuno. Sambit ng isang lalaking semi-kalbo na sinang-ayunan naman ng lalaking mahaba ang buhok. Hanggang sa napatingin sila sa amin. Mga dayo kayo umalis na kayo rito kung gusto nyo pang mabuhay. Sigaw nito. Hindi na lang namin sila pinansin at nakaraan na lang sa kanila. Pagkarating naman sa kubo, tinanong ako ni Tiborcio kung kaya ba namin ang mga aswang. Marami sila. Sinabi ko na magtiwala siya kay Maria. Kapag nalaman ng mga tao na may gustong tumulong sa kanila para makalaya, tiyak na marami ang makikiisa. Pagkatapos namin kumain ng binili naming lutong ulam kanina na masarap na sardinas, ay nahiga na kami sa papag. Alam mo, napaghahalata na may gusto ka talaga kay Maria. Ang laki ng tiwala mo sa kanya. Baka mamaya nililin lang lamang tayo nun Komento ni Tiborcio. Mararamdaman naman natin kung niloloko lang tayo. Pero sa nakikita ko, seryoso siya sa mga sinasabi niya. Sa ngayon, matulog na muna tayo, Tibor. Inaantok na ako. Nagising ako sa tilaok ng manok. Lumabas ako ng kubo. Halos lahat ng bahay na naroon ay gising na sa ganong oras para magtrabaho. Hanggang sa may naisip akong gawin. Naglakad-lakad ako hanggang sa mapadpad sa gitnang bahagi kung saan mayroong mga nasa 4 na sementadong bahay. Kaagad akong nagtago sa dayamin na naroon. Hanggang sa nakita ko ngayon. Ama, itigil mo na ito. Umalis na tayo rito, pakiusap. Boses iyon ni Maria. Sumilip kaagad ako. Nasa labas lang ng bahay ang dalaga at ang isang lalaki na malaki ang katawan. May ilan ding nasa labas ng bahay na tiyak ay mga aswang din. Huwag kang suwail, ha? Kung ayaw mo sa mga ginagawa ko, huwag ka na lang magsalita. Gusto ko yung ganito. Wala tayong ginagawa para mabuhay. Sigaw nito kasabay ng pagpula ng kanyang mga mata at panlilisik. Dahil din siguro sa sobrang galit. Nang wala na akong marinig, nagmamadali akong tumakbo paalis roon. Hinihingal akong makarating sa kubo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Tumakbo ka ba ng mabilis? Tanong ni Tiborcio. Nakita ko na ang kuta ng mga aswang, Tibor. Nakiusap si Maria na itigil na ng ama ang ginagawa niya. Pero hindi siya nakinig. Kailangan na nating makahanap ng kakampi. Wika ko. Naghintay kami ni Tiborcio ng gabing iyon sa pagdating ni Maria. Hindi nga niya kami binigo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinila siya sa isang tabi. Tinanong niya kung bakit ko siya dinala roon. Nakita kita kaninang umaga. Nakausap ang iyong ama para patigilin na sa ginagawa sa mga tao. Kaya nanaig ang kagustuhan ko na tulungan ka.
Wika ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at niyakap ako tsaka nagpasalamat. Ang sarap ng yakap na yon. Humiwalay ako sa kanya at hinawakan siya sa pisngi. Makinis naman ito kahit hindi gumagamit ng beauty love. Siguro ito na ang tamang panahon para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Gusto kita, Maria. Pag-amin ko. Namungay ang kanyang mga mata. Gusto rin kita. Pero isa akong aswang. Malungkot niyang sabi. Yun lang. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Hindi ko nga alam kung nagtututbrush ba siya. Pinagdikit ko ang aming noo. Sinabi ko na hindi hadlang ang pagiging aswang niya para magustuhan ko siya. Ang importante ay pwedeng magkarugtong ang aming mga bituka. Napahiwalay kami sa isa't isa ng may tumikim. Walang iba kundi ang tiyahin niya. Tinignan niya ako pati si Maria. Halik kayo sa bahay para mapag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Pagkapasok namin sa loob, naupo kami sa upuang di kahoy. Tinanong kami ng tiyahin niyang si Saima kung ano ang plano namin. Kailangan kong kausapin ang mga tao na kailangan nating magkaisa para sa kanilang kalayaan. Sagot ko. Tutulungan daw ako ni Maria. Tumango naman si Tia Saima. Kami na daw ang bahala roon at siya at ng kanyang asawa ay gagawa ng armas laban sa mga aswang. Pupunta siya sa kuta para maglagay ng mga pangontra na hihigop sa kanilang lakas. Mabuti ang iyong plano, Tia. Kailan natin ito gagawin? Tanong ni Maria. Bukas ng gabi, magkikita tayo sa dulong bahagi ng baryo kung saan malapit sa dagat. Hindi yun pinupuntahan ng mga kalahi natin. Kailangan makabuo kayo ng pangkat. Bukas ng umaga ay simulan nyo na. Paliwanag ni Tia Saima. Tumango kaming dalawa ni Mia at matulog na daw kami. Bukas namin malalaman ang plano. Kinabukasan, magkasama kami ni Maria na pinuntahan ang aming pakay. Nagulat pa sila nang makita na kasama ko si Maria. Gusto niyo bang maging malaya sa mga aswang? Magtutulungan tayo. Kung buo ang loob ninyo na tulungan kami, hihintayin namin kayo sa tabing dagat, sa dulong bahagi nitong baryo. Paliwanag ko. Ang iba ay hindi nagsalita. Umalis na kami at pinuntahan ang iba pa. Marami na kaming nakausap nang mapadaan kami sa pinakasentro ng barangay, kung saan hinila ako ni Maria sa isang tabi, kung saan may nakasalansa na panggatong. Huwag kang maingay. Mga kalahi ko sila. Wika niya. Magkalapit na magkalapit ang aming muka. Sinabihan niya ako na tignan ko ang nangyari. Sumilip ako. Nanikip ang dibdib ko sa aking nakita. Ang mga tindera ay sinisingil ng mga aswang ng buwis at hinihingian ng pagkain. Hindi ko akalain na hantong sa ganito ang lahat. Balak sana namin na tumira rito, pero ganito ang ginawa ni na ama. Galit na sambit ng dalaga. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ang likod niyon. Tumingin siya sa akin. Magwawakas din ang kasamaan ng iyong ama. Maniwala ka. Sabi ko. Nanlaki ang kanyang mga mata na malaki na, kasabay ng paghila niya sa aking kwelyo at hinalikan ako sa labi. Grabe, lumalaban talaga siya. Narinig ko ang papalayong yabag ng kung sino. Hiningal ako sa ginawa niyang halik kasi sinipsip niya ang hangin ko. Tinanong ko siya kung kailangan ba niya ng oxygen, kung bakit niya ginawa yon. Mga kasama ko sila, tiyak na isusumbong ako kay ama kapag nakita ako na kasama ka. Kaya naman, yun ang ginawa ko. Paliwanag ni Mia.
Ipinaliwanag niya sa akin na kaya siya tumatakbo nung una naming pagkikita ay dahil gusto siyang pakainin ng karne ng tao. Tumayo na kami at nagpunta na ulit sa mga bahay para sabihin ang aming mga plano. Hindi namin alam kung may pupunta sa tagpuan. Ang mahalaga ay sinubukan namin. Sigurado ako na pag-iisipan nilang mabuti ang alok natin. Mahirap kasi kung laging takot ang nananaig sa kanila. Wika ko nang makabalik kami. Kung walang pupunta sa tagpuan mamaya, kailangan nyo nang umalis rito, Joaquin at Tiborcio. Napatingin ako kay Maria. Sinabi ko na may pupunta mamaya. Sigurado ako doon. Hanggang sa ito na nga. Sumapit na ang gabi. Sumapit na rin ang kinakatakutan namin. Nagtungo kami sa tabing dagat kung saan ang tagpuan. Dala rin namin ang mga armas para maipamahagi sa mga tao kung sakali. Hanggang sa may nakita pa kaming magkasindahan na nag-uusap. May champeron pa sila. Bawal kasing lumabas ang isang babae na walang kasama nun. Kapag may ginawang hindi magandang lalaki, tiyak na ikasisira niya iyon. Umalis kayo rito at umuwi sa inyong tahanan. Pagtataboy ni Tia Saima sa dalawa. Nawawalan na kami ng pag-asa nang lumipas na ang 15 minutos ay walang dumating. Ngunit hanggang sa may dumating na isa at dalawa at hindi namin inaasahan, dumami pa iyon. Narito kayo, ibig sabihin ay handa kayong makipagkaisa sa amin. Bulalas ko. Tumango ang bawat isa. Umakbang paharap yung lalaking semikalbo na nakita ko sa tapat ng tindahan. Kailangan naming maging matapang para sa aming baryo at sa kalayaan naming lahat. Lalaban kaming lahat! Sigaw niya. Matapang ito kahit hindi nagsishampo. Ngumiti ako. Naghanap kami ng pwesto para magpulong ng panandalian. Nakakita kami ng maliit na kubo. Pumasok kami doon at nagsimulang magplano sa kung ano ang gagawin namin. Sinabi ni Tia Saima at Maria kung sino sa kanilang angkan ang malakas at magaling. Baka pwede pa akong sumama sa inyo. Biglang tanong ng isang boses matanda. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses. Napangiti ako nang makita yung matanda na nakasabay namin sa bus. Kasama niya yung tindera na sinasabihan kami na mag-ingat sa aswang sa baryo. Ako si Mako at siya naman si Helena, ang aking may bahay. Nabalitaan ko sa isang kakilala na may ganitong ganap. Kaya naman pumunta kami rito para tumulong din. Paliwanag ni Lolo Mako. May dala siyang bag na hindi ko alam kung anong laman iyon hanggang sa inilapag niya iyon. Oo naman po tatang, pwede kayong sumama sa amin. Mas marami, mas mabilis matapos at manalo. Tumango ang mga naroon. Itinuloy ni Tia Saima ang pagpapaliwanag. Ang malalakas ay lalaban sa mga may kaalaman sa pakikipaglaban. At ang iba ay sa mahihina. Kailangang mapalibutan ang bahay para hindi sila basta-basta makaalis o makabuelo. May inilagay ako sa ilalim ng kanilang mga higaan at tiyak na hihigupin niyon ang kanilang lakas. Mag-iingat kayong lahat. Magtulungan at huwag hahayaan na iisa ang lalaban sa isang aswang. May mga gagamitin tayo laban sa kanila. Paliwanag ni Tia Saima. Nang matapos ang pulong, lumarga na kami at handa na sa paglusob. May kanya-kanya kaming dalang armas, laban din sa mga aswang. Nagdahan-dahan kami nang naroon na kami. Dahan-dahang pinalibutan namin ang mga bahay at inihanda ang aming mga sarili. Lumapit si Tia Saima at kumatok sa pinto. Ilang sandali ay bumukas iyon.
Itinutok niya ang sibat sa liig ng lalaki. "Nasaan si kuya?" Tanong ni Tia Saima na ang tinutukoy niya ay ang ama ni Maria. Sinabihan si Tia Saima nito na traidor. Sa halip na sagutin si Tia Saima din, ay sumigaw ang lalaki at sinabi na may kalaban. Kaya naalerto ang mga nasa bahay. Kaagad na pinatay ni Tia Saima ang lalaki hanggang sa narinig ko ang boses ng ama ni Maria. Galit na galit sa pangtatraidor sa kanya. Kaya naman naging alerto ang mga aswang sa loob ng bahay na yon. Ang iba ay lumabas na. Anong kalokohan to, Saima? Huwag mong sabihin kasama ang anak ko rito. Sigaw ng pinuno. Kuya Raul, itigil niyo na ang ginagawa ninyo sa mga tao rito. Kawawa sila. Kaya tigilan mo na para wala nang dumanak pa na dugo rito. Pakiusap ni Tia Saima. Ngunit napaatras ang alin nang biglang nagbago ang anyo ni Raul. Naging malaking aswang ito. May balahibo ang kanyang katawan. Matutulis na pangil at kuko. Maging ang ibang mga aswang ay nagpalit na rin ng anyo. Kaya napilitan si Tia Saima at ang asawa ni Tia Saima din na magpalit ng anyo. Ikaw, hindi ka magpapalit ng anyo? Tanong ko kay Maria. Umiling siya at tinignan ako. Ayoko matakot ka sa akin. Kaya ko namang lumaban na hindi nagpapalit ng anyo. Napag-usapan na namin ito ni tita. Sagot ni Maria. Sumugod na ang mga aswang. Kaya naman sumugod na rin kami. Laban para sa kalayaan ng baryo! Sigaw ko. Nagkanya-kanya na kami ng kalaban. Kinalaban namin ang tiyo ni Maria. Si Maria ang humarap rito. Labis ang pagkadismaya ng tiyuhin niya. Ngunit sinabi ni Maria na doon siya sa tama. Habang kinakalaban ng dalaga ang lalaki, ako naman ay pinapatamaan ng buntot pagi ang likod nito. Huwag mo siyang sasaktan, sigaw ni Maria. Akmang aatakihin niya ako. Pero mabilis na nakalapit si Maria at sinakal ang tiyuhin. Namula ang mga mata niya at humaba ang kuko, kasabay ng pagtarak nito sa leeg ng tiyuhin. Bumagsak sa lupa ang lalaki. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking pisngi. Nagbago na ang kanyang anyo. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Tumango ako. Napatingin sa likod niya. May aswang napaparating sa amin. Mabilis kong hinila si Maria at pinatamaan ng sibat ang aswang. Sakto sa kanyang puso. Napatingin ako sa paligid. Halos talo na ang lahat ng mga aswang at ang iba ay napapansin kong nakatakas pa. Tumayo kami ni Maria at nagtungo sa aming mga kasama. Marami rin ang sugatan. Si Tatay Mako, si Tia Saima at ang kanyang asawa ang kakalaban sa ama mo, Mia. Sambit ko. Sumuko ka na, kuya. Narinig kong pakiusap ni Tia Saima sa kanyang kapatid. Hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang sa aking huling hininga. Sigaw niya. Kasabay noon, ang sunod-sunod na pag-atake ng mga tao sa kanya at pinagsasaksak na siya. Napayakap sa akin si Maria para hindi masaksihan iyon. Niyakap ko din siya at hinalikan sa ulo. Magiging okay din ang lahat. Nandito lang ako. Wika ko. Hanggang sa bumagsak sa lupa si Raul. Naduguan at mulat ang mata. Sa wakas, tapos na ang laban. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang mga tao na masayang masaya dahil nanalo kami sa laban. Sa wakas, malaya na sila sa kamay ng mga aswang. Sa wakas, hindi na sila matatakot araw-araw na baka kuhanan sila ng buwis at pagkain. Napatingin ako kay Maria na nakatingin sa mga labi ng kanyang angkan na naitabi na.
Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo dahil wala na sila ngayon? Tanong ko. Hindi ako nagsisisi dahil tama lang ang ginawa natin. Masakit lang para sa akin ito dahil mga kamag-anak ko sila. Mabuti na lang nariyan pa si Tita Saima na kamag-anak ko. Wika ng dalaga. Napatingin ako sa ginang na nasa tabi at umiiyak dahil namatay ang kanyang mga kapatid. Niyakap ang ginang ng kanyang asawa. Si Tiburcio naman ay nakikipag-usap sa isang dalaga. Napailing na lang ako. Sinabi ko rin kay Mia na aalis na kami bukas at iyon na ang huli naming pagkikita. Napatingin siya sa akin. Mag-iingat kayo. Maraming salamat sa pagtulong. Mamimiss kita, Joaquin. Isa ka sa pinaka-importanteng tao na nakilala ko. Hindi kita makakalimutan. Hinawakan ni Mia ang aking pisngi at hinalikan ako ng matamis sa labi. Halik ng pamamaalam. Walang nakapansin sa ginawa namin dahil abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Pinagsusunog kasi nila ang bahay kasama ang mga bangkay. Mamimiss din kita, Mia. Isa ka rin sa pinaka-importanteng tao na nakilala ko rito. Hindi kita makakalimutan. Tugon ko at hinalikan ng kanyang noo. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil yun ang huling sandali ng pagkikita namin. Dahil sa tagumpay na yon, ay nagkaroon ng kaunting salo-salo bago kami natulog. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Nagpaalam na lang kami kay Tita Saima at hindi na ginising si Maria. Dahil baka kapag nakita ko siya, aatras ako sa pag-alis. Nagpaalam din ako sa kapitan nila at pinabaunan kami ng kung ano-anong delicacy nila. Habang nasa biyahe, nasa isip ko si Mia. Si Tiburcio naman ay tululaway na natutulog. Namimiss na kita, Mia. Bulong ko bago ipinikit ang aking mga mata para matulog. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging linggo noon, Sir Casper. Laging laman pa rin ang isip ko si Mia. Kaya madalas akong magkamali sa aking trabaho at madalas mapapagalitan. Kaya naman binigyan ako ng ilang araw para magpahinga. Hanggang sa nagdesisyon na ako na pumunta doon ulit sa Marabot para makita si Mia noon. Ang lakas ng tibok ng puso ko na makarating roon. At kaagad akong dumiretso sa karinderya na kinainan namin noon. Joaquin, ikaw ba yan? Tanong sa akin ni Tatay Mako. Nakasalukuyang kumakain. Tumango ako at sinabing sadya ko si Maria. Nasa baryo pa kaya sila? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Madalang lang kasi siyang magawi sa baryo kaya hindi niya alam. Nagpaalam na ako sa matanda at nilakad ang papasok sa baryo na yon. Nang makarating, binati ako ng mga taga roon. Masaya sila na napasyal ako roon. Magandang umaga po sa inyo. Nandito pa po ba sina Tita Saima at Maria? Tanong ko. Tumango naman sila. Naroon pa daw. Kaagad akong pumunta sa bahay ni na Tita Saima at ang nagbukas ng pinto, walang iba, kundi si Maria. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Masaya daw siya dahil bumalik ako. Kay tagal kitang hinintay, Joaquin. Akala ko, hindi na tayo magkikita pang muli. Dahil mahal ko nga si Maria, kinuha ko ang kamay niya kay Tita Saima para maging kasintahan ko. Pumayag naman ang ginang. Doon na rin ako tumira at nagkaroon ng trabaho hanggang sa ikinasal kami. Hindi man kami biniyaan ng anak pero masaya ako dahil kasama ko siya. Sa ngayon, narito na ako sa Italy at nagtatrabaho at dito na rin naninirahan. Simula nang nandito kami,
ay madalang na lang kaming makakauwi ng Pilipinas. Masaya kami ngayon at masaya ako na si Maria ang huling babae na nasa buhay ko. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng tumapos sa kwento namin. Mag-ingat kayo at huwag kalimutan mag-pandesal.